Good morning po. Sa pong kagalakan na makabalik sa pananambahan nyo. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon at manalangin po tayo muna. Thank you Lord. We can open your word and we can ask the Holy Spirit na mangusap sa aming mga puso ngayong umaga. Ihanda mo kami at nawa makita namin ang application nito sa aming buhay at sa gawain na inatang mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mag-start po ako ng isang kwento. May isang elder na later naging pastor. Ang problema niya ay medyo tactless siya. Takleso. Madali siyang makapagsalita ng medyo maaanghang na salita minsan. Napunan niya minsan ng isang worship leader, nasaktan yung worship leader. Inisip ng worship leader, umanda ka, babawi ako. Sensitive masyado yung worship leader naman. Tapos medyo gusto pang gumanti. So, ano kaya mangyayari? Noong susunod na linggo, nag-preach yung elder na naging pastor. Ang topic niya ay commitment. Now, praise the Lord, may hymnal pa rin kayo. Marami pong churches, hindi na nag-hymns. Ako, lumaki ako sa hymns. Love na love ko ang hymns at dyan talaga enjoy na enjoy ko ang hymnal. Meron silang, may mga songs of choruses sila, gano'n. Pero after the message, meron silang hymn of response. So ginagamit pa rin nila. So ang topic that Sunday nung pastor ay commitment. Agad-agad naghanap yung worship leader. Ano kaya ipapaawit ko na medyo makakaganti ako? Yun, pagkatapos ng preaching on commitment, tayo yung worship leader. Buksan po natin at ang ating aawitin ay I shall not be moved. Ang topic ay commitment, tapos ang hymn of response, I shall not be moved. So parang, sabi ng pastor. Kaya ganon. The next Sunday, nag-preach about giving. Aba, after, naghanap agad siya. Alam mo, nakita niya? Meron din kayo dito hymn number 141. Ang hymn number 141 ay Jesus paid it all. Aba, giving tapos Jesus paid it all. So ibig sabihin parang kinontra na yung preaching niya. The third Sunday, ang topic ay gossip. Kasi may mga marites, may mga maritos. Yun ang topic. Agad-agad, naghanap siya ng dalawa ang kanyang pinaawit. Alam mo yung pinaawit niya? Number 229. I love to tell the story. Nandiyan. Tapos, sinundan pa. Wala dito Pass it on. Him din yun Yan ang pastor. Mukhang niyayari ang mga mensahe ko Naiinis na siya. Nung fourth Sunday, yung last statement ng pastor, mga kapatid, maghanap na kayo ng pastor nyo. Next month, magre-resign ako bilang pastor. Agad-agad tumayo. Buksan po natin ang ating hymnal sa 257, Why Not Now? Now, anong mangyayari kapag ang elder na naging pastor at ang isang leader ng worship ay nag-away? Hindi maganda. Illustration yan, pero nangyayari po yan. Now, may mga binasa kanina na mga talata. Tingnan natin, ano ba mga lessons dito? Hindi na natin babasahin. Pero ang sabi diyan, the elders who lead the church well. So ina-assume, ang sulat ni Pablo kay Timoteo, kung ikaw ay elder, you should lead the church well. Now, tanong, lahat ba ng elders nagli-lead well?
Hindi lahat eh. Di ba? Pero, ang sinasabi niya, kung ang elder ay nagli-lead well, ang lesson, elders ay dapat ma-provide ng double compensation. Yun ba sinabi? Hindi eh. Honor them by providing support. Yung support yan ay hindi lang spiritual support but material support as well. Kaya nga, simpleng-simple, sabi niya, kapag ang hayop kumakain, huwag mo naman busalan. Kasi issue rin yan eh. Ang mga manggagawa nung panahon ng 1960s, mataas eh ang mga pastor. Nasa kategory ng mga doktor, ng mga lawyer, ng mga engineer. Yan yung ka-level ng pastor. Nasa top 5 kung profession ang pag-uusapan. Sa Amerika yon. Research yan. Ngayon, alam mo kung nasaan ang pastor sa Amerika? Way, way down. Baka below 50 pa. Ang baba na ng tingin sa pastor. Ang baba na ng tingin sa elder ng church. Yung pastor at elder, isa lang po yan sa New Testament. Ang Greek na ginamit ay presbyteros, episkopos, elder. And yan, ang pastor ay title kung ikaw ay elder. Position yan. Okay? So, interchangeably ginagamit po yan. So, elders should lead the church well, honor them by providing support. Hindi lang spiritual support, but also financial support. Pero may warning. I-warn nyo yung mga elders kung sila ay magkakamali. Pero hindi lang elders. Isama nyo na ang buong church. So warning. Bakit? Kasi ang dami yung bumabagsak eh. At kapag ang leader ay bumagsak, usually affected ang buong church. At may binanggit doon, it takes, wag nyo basta-basta patungan ng kamay ang kanilang ulo. Kung bumagsak yan, huwag niyo basta-bastang ibalik. Kasi yung laying on of hands ay symbol yan sa Old Testament na kinokommission nyo eh. Kaya sabi niya, maging ingat kayo. Huwag niyo basta-bastang ibalik sa gawain. It takes a while bago yung trust ay bumalik din. Pero may call siya. And it's a call not only for the elders, but it's a call for all the church. It's a call for purity. Now, yan po yung binasa natin. Pero, let's see two elders sa kanilang binanggit pa about this. From Elder Peter, sabi niya sa 1 Peter chapter 5, 1-4. Babasahin ko po. 1 Peter 5, 1-4. Now, I have something to say to the elders in your group. I am also an elder, sabi ni Peter. I have seen Christ's sufferings, and I will share in the glory that will be shown to us. Sabi niya, I beg you to shepherd God's flock, for whom you are responsible. Watch over them because you want to, not because you are forced. That is how God wants it. Do it because you are happy to serve, not because you want money. Do not be like a ruler over people you are responsible for, but be good examples to them. Then, when Christ, the chief shepherd, comes, you will get a glorious crown that will never lose its beauty. Grabe. Grabe yung binanggit niya ni Peter. What elders should be doing? Shepherd God's flock well. Ang shepherd po sa lumang tipan, yung tunay na pastol ha, hindi yung tao, o taong pastol, pastol ng hayop, ng mga sheep. A shepherd feeds, leads, protects. Yan yung tatlong gawain ng isang pastol ng tupa. Nagpapakain, nagli-lead, at nagpo-protect. Now, yan din ba ang gawain ng pastor? In some way. You feed God's people,
You lead God's people and you protect God's people. Maraming involved dyan. If you are not doing this, kung elder ka, kung pastor ka, you should not pastor. Bayaran ka. Hindi ako nagsabi niyan, ang Panginoon. If you don't feed, lead, and protect, hindi ka tunay na shepherd. Ikaw ay hireling. Bayaran ka. And hindi ka dapat manatili. Wala pong pastor o walang elder for sale. Kaya kapag nabibili yung elder, nabibili yung pastor, magkakaproblema ang iglesia. Paano? Ano yung manner of shepherding? Notice, watch over them because you want to. Tingnan nyo sila kasi gusto mo. So ano sinasabi doon? Dapat ang pag-lead mo, ang pag-shepherd mo ay may yung tinatawag na willingly. May willingness ka. You want to. Yung adverb dyan ay willingly. Ikalawa, sabi doon, that is how God wants it. Yan ang gusto ng Panginoon. According to God yan. Accordingly. Hindi lang willingly, accordingly. Yan ang gusto ng Diyos. Do it because you are happy to serve. Eagerly. Gagawin mo kasi masaya kang nagsisilbi. Not because of money. Nobly and conscientiously. Kaya nga hindi ka after money. Kaya kapag ang leader ay nangungulimbat na, dumudukot na sa kaban, there is something wrong. Hindi lalago ang iglesia. Tandaan nyo, we are not for sale. May time, nagkukondak ako ng seminar sa mga pastor in Mindanao. Sabi ko, nakakalungkot po. Ngayon, pwede ka nang bumili ng titulo. Kung may 25,000 ka, pwede kang maging bishop. May title kang bishop. At mga Kristiyano ang nagtitipon para magbigay ng titulong bishop. Maski na wala siyang church na hinahawakan, pwede siya maging bishop. Gusto mo PhD? 75,000. Sabi nung isa, pastor, may kilala ako mas mura. Ibig sabihin, talamak na yan. Now, niremind ko, tandaan niyo po, nakatingin ang Diyos. You can fool people, but not the Lord. May PhD ka, ano ibig sabihin nun? Puro hangin dala. Yan ang PhD mo. Pinagyayabang mo eh. May PhD ako. Na-earn mo ba yan? Hindi. Binili ko. Ang mahal niya, 75,000 yan. Ay pagmamalaki mo ba yun sa Panginoon? Hindi. Ito ang tunay na PhD. And sa tingin ko, may PhD na ako. I am poor, hungry, and dependent. God is teaching me to be poor in spirit, hungry for God's word, and dependent on God alone. Yan ang PhD na dapat asamin ng bawat elder o bawat pastor. And last, sabi niya dan, be good examples. Do it humbly. Dapat makita yung ehemplo sa atin. Hindi yung puro yabang. Kundi good example tayo, and humility is the best example. At last, when He comes, you will receive a glorious crown. Do it expectantly. Nakita nyo? Are you serving God and His people willingly, accordingly, eagerly, nobly, conscientiously, humbly, expectantly? By the way, may PowerPoint po ako pero hindi ko binigay. Mamaya ako ibibigay. Kasi kung hindi, nakatingin kayo dyan. Hindi sa akin. Tingin lang kayo sa akin. Ibibigay ko yung PowerPoint sa inyo. Mamaya. Sa likod. Madali ba maging elder? Hindi eh.
Kaya nga, it's a calling. Hindi lahat pwedeng maging elder. Pero kung tinawag ka, papalain ka ng Panginoon. But do it well. Now, tingnan natin yung sinabi ni Elder Paul. Kanina, kausap ko lang si Elder Paul. Si Pablo. Sa baba. Hindi yan yung sa Bible. Kapangalan lang niya. Tingnan natin yung testimony ni Elder Paul. 2 Corinthians 11:23 and 28. Alam nyo, kung kayo ay elder tapos kayo ay napapagod, basahin nyo to. 2 Corinthians 11:23 to 28. Ako, every time dupay-pay ako, pag nabasa ko to, luha ako eh. Layo ko sinasabi, Lord. Layo ko kay Pablo. Basahin ko po 2 Corinthians 11:23 to 28. Are they serving Christ? I am serving Him more, sabi ni Paul. I have worked much harder than they. I have been in prison more often. I have been hurt more in beatings. Tayo ba nabugbog na dahil kay Kristo? O hindi pa eh. Muntik lang, pero hindi pa. I have been near death many times. 5 times the Jews have given me their punishment of 39 lashes with a whip. 40 lashes actually yun eh. Pero sa Hudyo, babawasan nila ng isa. Kasi ang mga Romano naglalatigo, kapag sumobra ng 40 yung whip, yung sobra, ibaba na doon sa soldier. Kaya ang gagawin ng soldier, 39 lang, tawad isa. Para hindi siya mabawian, baka nagkamali siya ng bilang. Now, can you imagine yung likod ni Pablo? 39 lashes, 5 times. Sino magaling sa math? Ilan yon? 195. Alam niyo yung whip? Leather yan. Yung whip na yan ay may nakalagay na mga sharp objects. Mga buto na maliliit, na sharp, at may mga metal. Na kapag yung whip, maraming leather yan, tinama sa likod mo, didikit yun. Kapag hinatak yan, kasama yung balat mo. 39 lashes, 5 times. Can you picture yung likod ni Pablo? Yung mapa ng mundo, nandun na, makikita mo. Yung peklat niya, nandun. At hindi yan nangyari sa isang beses lang. Maraming beses yan nangyari. I was beaten with rods. Natubo na ba kayo? One time, I was almost stoned to death. Basahin niyo, Book of Acts. I was in ships na nasira, nag-wreck. And one of those times, I spent a night and a day in the sea. Imagine mo, isang gabi, isang araw, nandun siya sa tubig. Grabe. I have gone on many troubles and have been in danger from rivers, thieves, my own people, the Jews, and those who are not Jews. I have been in danger in cities, in places where no one lives, and on the sea. I have been in danger with false Christians. I have done hard and tiring work, and many times I did not sleep. I have been hungry and thirsty, and many times I have been without food. Tayo, lahat ng fellowship, kainan eh. Diba? May attend ba kapag ang fellowship natin ay fasting? Uy, excited ako dyan. Ganun ba? Wala eh, walang attend. Puro gusto natin kainan talaga. Bakit? Pinoy yata tayo. I have been cold and without clothes. Besides all this, sabi niya, there is on me every day the load of my concern for all the churches. On top ng mga kahirapan, yung pressure ng mga churches. At ang goal niya ay lahat ay mag-mature. Grabe. Kaya kung pagod ka, kung discouraged ka, basahin mo to. Ako, pag binabasa ko, usually umiihi ako eh.
Umiiyak ako eh. Lord, ang layo ko pa. Ang layo ko pa kay Pablo. Ano sinasabi niyan? In one word, that's commitment. Yung spelling ni Paul ng love sa Lord ay hindi L-O-V-E. Ang spelling niya is S-A-C-R-I-F-I-C-E. Yan ang spelling niya ng love, sacrifice. And in this world, yung love mo can only be seen if you are willing to sacrifice your time, your money, everything you have. Commitment. Kung i-rate yung ating commitment, papasa ba? Kung i-compare mo kay Pablo, ang layo natin eh. Di ba? Pero alam mo, ang tiyaga ng Panginoon sa atin. Kaya dapat magtiyagaan din tayo. Noong AD 48, sinulat ni Pablo ang letter niya sa mga Galatians. Galatians 1:1, AD 48 yan. Alam mo sabi niya doon sa Galatians 1:1, Paul, an apostle. Kung gagawa ka ng sulat, ilalagay mo ba, Rolly, ang inyong pastor? Ganyan ba? Hindi tayo ganun magsulat eh. Pero bakit ganun ang sulat ni Pablo? Hindi naman lahat ganun. Nung time na yon kasi, bago lang si Pablo. At kini-question ni Pablo, kini-question ng mga Christians during Paul's time, yung kanyang pagiging apostol. Hindi naman apostol yan eh. Kasi ang tunay na apostol, yung 12 lang. Ay ang problema, si Judas namatay. So dapat may kapalit daw. Sino pinalit nila? Si Malchus. And mula nung time na nakita niyo yung pangalan ni Malchus, hindi niyo na nakita muli. Bakit? Sila lang pumili eh. Nagbunutan nga sila eh. Para silang mga unbeliever eh. Ang hindi nila alam, malamang sabi ng mga Bible scholars, si Pablo talaga ang gusto ng Panginoon. Kasi si Pablo, nakilala niya ang Panginoon, nagpakita ang Panginoon. Ganyan ang tunay na apostol, kilala niya ang Panginoon, nagpakita ang Panginoon, at ang Lord ang tumawag sa kanya. Ganon si Pablo. Kaya malamang si Pablo dapat ang apostol. Kaya yung calling ng apostleship, dinidefend yan. Apostol ako. That was AD 48. Kung sinulat niya yung Galatians. 7 years later, sinulat niya ang 1 Corinthians. AD 62. Sumulat siya sa mga Kristiyano in Corinth. Noong AD 62, sabi niya sa chapter 15, verse 9, ako ang pinakamaliit na apostol. 7 years back, apostol ako ilalaban niya yung calling niya. Then 7 years later, sa lahat ng apostol, ako yung pinakamaliit. I'm the least. Anyari? Ano nangyari? Another 7 years later, AD 55 pala yon. AD 48, then AD 55, 1 Corinthians. AD 62, he wrote Ephesians. Yung mga Christians in Ephesus, saan yun? Sa Turkey ngayon. Yung Ephesians. Alam mo sabi niya sa chapter 3, verse 8, sa lahat ng Kristiyano, ako yung pinakamaliit. I am the least of God's people. Wala na yung apostol. Hindi na ako maliit na sa mga apostol. Ako yung pinakamababa. Hindi. Sa lahat ng Kristiyano, I am the least. Ano nangyari? Nung malapit na siyang mamatay, sumulat siya kay Timothy. Kasama ito. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Anong sabi niya kay Timothy? Maganda yung saying na si Kristo ay nabuhay at namatay para sa atin. Sa lahat ng tao sa mundo, of whom I am the worst of sinners. Malapit na siyang mamatay, sabi niya kay Timothy, ako yung pinakamakasalanan sa lahat ng tao sa buong mundo. Ano nangyari? Di ba si Pablo ay ginamit ng Lord? Yes. Pero ang tingin niya sa sarili niya ay paliit siya ng paliit.
Ngayon, ang tingin ng mga leaders, pag nagkakaroon ng training, palaki ng palaki. Pablo, hindi. I am nothing without the Lord. Anong katangian yon? Humility. Gusto niyo magamit ng Lord? Commitment plus humility equals usefulness for God and His work. Hindi lang yan pang elder. Yan ay para sa atin lahat. Gusto natin magamit, tingnan natin yung commitment ni Pablo sa commitment natin. Tingnan natin yung humility ni Pablo sa humility natin. And yan yung formula, kaya si Pablo ginamit ng gusto ng ating Panginoon. Sa Facebook po, 3 years pa lang ako nag-Facebook eh. Wala akong Facebook dati. And nung time na yon talagang busy ako sa gawain. And yung latest post ko ay may binabasa kasi akong libro ni Mark Batterson. Sabi doon sa isang chapter, Pack Your Coffin. Then binigay niyo yung story na 1 century ago, may mga brave Christians. Ang tawag nila sa kanila ay one-way missionaries. Bibili sila ng ticket, barko pa nun, one way lang. Bakit? Wala nang balikan eh. Alam nila, mamamatay na sila kung saan sila pupunta. Walang uwian. Ngayon, eroplano, ang bilis eh. Pag ayaw mo ng lugar, uwi. Di ba? Kung may pera ka. Noon, barko eh. Matagal ang biyahe. And one-way missionary siya. Ang pangalan niya ay si A.W. Milne or Milne. M-I-L-N-E. Naglakbay siya sa barko at pinak niya yung kanyang konting gamit sa kabaong. Kaya nga, pack your bags, pack your coffin. Talagang kabaong. Kumbaga, eto na rin, dito nyo na rin ako ililibing. Yung konting gamit niya, doon niya pinak. Kabaong talaga. Pumunta siya sa New Hebrides Island, na ang lugar ngayon sa South Pacific, yan ay Vanuatu. Yung island, maraming islands yan. Yung island na pili niya ay marami ng missionaryong namatay. Mga cannibals, mga headhunters, ugot-ulo talaga. And maraming missionary na ang nakita niyang namatay doon. Sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka dyan. Kaya nga, ready na siya. Sino sasama? Wala eh. Larga siya. 35 years. Minahal niya yung mga tribo. Ipinakita niya yung pagmamahal ng Panginoon. After 35 years, namatay siya. Ang mga leaders ng tribe ay nilibing siya dun sa gitna ng village. Ibig sabihin, napakahalagang tao niya. At ito yung sinabi dun sa kanyang kabaong. When he came, there was no light. When he left, there was no darkness. Dinala niya yung ilaw. Siya ay ilaw ng sanlibutan. Si Kristo ang ilaw, dala-dala niya si Kristo. At nagliwanag dahil sinare niya yung love ng Lord sa mga tribo. Karamihan ng tribo during that time ay nag-surrender ng buhay nila kay Kristo dahil sa isang missionary willing to go na hindi pupuntahan ng karamihan. Sabi nung author, when did we start believing that God wants to send us to safe places and do easy things? Kailan tayo naniwala na ang pinapagawa ng Diyos sa atin ay napakadali? Hindi po madali. Jesus didn't die to keep us safe. He died to make us dangerous.
Namatay siya so that lives could be changed. And yan yung mensahe natin. And hindi lang natin yan i-broadcast. We have to live it out. And dapat makita yon sa atin mismo, sa buhay natin. Hindi pwedeng daldal lang. Dapat makita si Kristo sa buhay. Kamusta tayo? Hindi pwedeng okay na yan. Hindi pwedeng pwede na yan. Dapat mabulabog natin ang mundong ito. And that is the message of the gospel. Kaya kung hindi tayo willing to make that move, we can never make an impact in this world. If you are working in a company, dapat makita si Kristo doon. Kung sila ay nagdadala, kumukupit ng mga gamit sa office, hindi ikaw. Kung sila ay nagnanakaw ng oras, hindi ikaw. Kapag sila ay late, tapos sabihin niya, ano mo na rin ako. Parating na ako eh. I-punch mo na rin ako. Okay lang ba sa iyo? Hindi. Kaya nga, ang hamon namin sa mga pastor, if you're on time, you're late. A leader should be earlier than the usual time. You should come early. Umakyat po ako late na, pero nandiyan ako sa baba. Wala pang 9, nandito na ako. And I'm praying na, may mga kausap din ako. Pero dapat makita si Kristo. How we handle our time, our money, and everything in us. Gusto ko pong tumayo ang mga elders ng church natin. Can I request the elders to please stand up? Elder Mel, si Elder Omer. Okay. We will pray for them. Pero I would like to pray also for those who are willing to be used of the Lord, maski na wala kayong position. Kaya kung ang heart mo, Lord, gamitin mo ako in any way sa mundong ito, I want you to stand up. And I will pray. Go kayo maya. Tayo lang kayo. We will pray. Anyone? Gamitin mo ako, Panginoon, in any way. Yes. Tayo lang po kayo. We will pray for you. I will pray for you. Others? Meron pa? Okay. Let's pray. Thank you, Lord, sa mga leaders ng church na ito. Thank you, Lord, dahil what you have started sa buhay nila ay isusustain mo sila. Palalakasin sila, ititrain sila para sila ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Hindi lang ang mga elders namin, si Elder Homer at si Elder Mel. Pati, Lord, yung mga nakatayo dito. Lord, gamitin mo kami in any capacity as we reach unbelievers for your kingdom. Nawa yung buhay namin ay magningas. Nawa yung hamon ng misyonaring yon ay tumimo sa aming puso. At makagawa rin kami ng commitment, not just like, hindi yung kagaya na ginawa niya, kung hindi, para maitaas yung pangalan mo in our midst. Kung saan mo kami ilalagay, tulungan mo kaming mag-bloom. Tulungan mo kaming yung kadiliman nila ay magbigay kami ng ilaw, liwanag sa kanila. At yun ay dahil kay Kristo na nasa puso namin. Lord, gawin mo nga ito sa aming mga nakatayo dito. Bless them in a very special way. And Lord, I pray for this church. Maski na yung ibang hindi nakatayo, alam mo Lord ang puso nila. Yung iba ay gustong tumayo pero mahirap at this time. Pero continue, Lord, to work mightily in each one of us so that this church will never be the same again. This church will bring honor and glory because souls are being saved and the saved ones are being discipled and mentored ang mga leaders for thy honor and glory.
Lord, work mightily. Start in us. In Jesus' mighty name. Amen. And amen. Salamat po.